Chapter 2. Kinakabahang tumabi si Michelle kay Brandon. Inasarap sila ng mga magulang nito. Hindi mawari ni Michelle kung ano magiging reaksyon niya sa mga to, lalo pat nang makita niya mga magulang ni Brandon. So, how are you, Iha? Ang seryosong tanong na yun mula sa lalaki ang umagaw sa kanyang kalooban. Kinabahan man ay pilit pa rin niyang sinagot ng tuwid. Aayos naman po ako, nakangiti niyang sagot. Good to hear that. Wika pa nito. Ngumiti siya sabay baling kay Brandon. Hindi niya kasi alam ang susunod na gagawin. Pasimple niyang nilakyan ang mga mata nito. Tell them that we are already engaged, sabi nito sa kaniya. Napalumot laway siya ang ibinalik ang tingin sa dalawang matandang nasa harap nila. Engaged na po kami ni Brandon. Hindi niya alam pero inang nasa isip niya sa ngayon. Bahala na talaga si Batman. Bakit ba niya to tinanggap? Wow! So when? Tanong naman ng babae. Muli niyang binaling ang tingin kay Brandon. Paano ba naman kasi wala siyang maisasagot sa tanong nito? Pag-isip ka na, huwag kang tumingin sa akin, baka makahalata sila. Pag talaga nakalabas tayo rito, masasapak kita. Gigil naman niyang sabit mumaling-mali sa dalawa. Ang mga ngiti niya'y peke, kabang-kaba talaga ang damdamin niya. Kulang na lang yata mahulog ang puso niya. Ang lakas ng tibok, super lakas at kulang na lang baka sumabog na to. Brandon? When? Tanong ng daddy nito. Nilingon niya muli si Brandon at parang nag-iisip na. Diyos ko, dapat kasi pinagandaan muna nila ang lahat-lahat ng sasabihin bago tumungo dito. Ayan, hindi tuloy prepared. Dad, I propose because I love her so much. But the wedding, we don't think it's by this time. Masyado pang maaga. At pwede namang next year or next year. Ang gusto ko sana, maaga kayo ikasal. Brandon, I just want you to know, we're not young and our life was so critical to death. Hindi kami pabata, okay? I will accept it but please, bigyan mo kami ng apo bago kami mamatay ng mom mo. Nakita ni Michelle ang malungkot sa mga mukha nito. Ganito pala mga magulang kapag gustong-gusto ng magkaapo. Mahirap lalo na't walang asawa si Brandon. Ang ginawa lang naman nilang dalawa ay magpanggap. Pati paano yung sinasabing gustong magkaapo? Isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan niya magpabuntis kay Brandon para mabigyan nila ng apo ang mga magulang nito? No, it can't be. Ayaw na niyang muling mabuntis. Ayaw niyang muling maranasan ang hirap na pinagdaanan niya mula sa anak niyang si Chris. I will, Dad. Rinig niyang sabi ni Brandon. Well, wait, Brandon, and you? What's your name, Iha? Tinignan siya ng daddy nito kaya muli na naman siyang napalunok ng laway. Sana matapos ang araw na to. Ayaw na niya. Michelle Cruz po, Ania. Your name was so very beautiful, Iha. Kapangalan mo ang mama kong namatay na? I like it because her name came from Michelle. Anang mama nito. Salamat po. Nakayuko naman niyang sabi. Naiyak ka ba sa amin, Michelle? Umilig lang siya dahil sa klase ng tanong sa kanya ng daddy nito. Hindi niya kailangan sagutin to ng tama dahil baka mag-walk out siya. Hindi po. Taas noon niyang sagot. Hindi naman pala. You're always welcome here in our house. Feel free to do whatever you want. Anito. Maraming salamat po. Kating-kating ang puwet niyang umalis sa mga harap nito. Para na kasing walang katapusan ng pag-uusap na iyon. Diyos ko, oras, umikot ka ng mabilis. Pagkakausap niya sa sarili. Ano nga pala ang trabaho mo, Michelle? Napatingin siya sa daddy ni Brandon. Seryoso to na kinatakot niya. Ano naman ang sasabihin niyang trabaho? Kaya-haya naman ang trabaho niya. Isip, Michelle. Ano po? Padautal niyang anas. Sana hindi makahalata. Naku, patay na. Ano po kasi? Magpapatuloy na sana siya nang biglang sumingit si Brandon na kinatingin niya rito. She's a sales lady, Dad. Wika nito. Nawala ang kaba niya ng mga oras na yun. Oh, mabuti na lang at maganda ang work ni Iha. Ayaw ko kasing makapag-asawa ang anak ko ng mga tira-tirahan lang. Nagulat siya sa sinabi nito. Siya ba ang pinariringgan nito? Dad, si Brandon na parang pinipigilan ng daddy. Ano pong ibig niyong sabihin? Curious naman niyang tanong.
Malakas ang loob niya ngayon. Para kasing may kutob siya na siya pinariring ganito kahit hindi naman. Ano ba? I mean, ayoko na makapag-asawa tong aking anak ng isang babaeng madumi ang trabaho. Or should I say, I hate prostitutes? Example kung prostitute ka, Michelle. You're not welcome here in my house. In our life, even Brandon, ayoko sa maduming babae. Bigla siya nakaramdam ng galit. Gusto niyang sumbatan ng matanda pero hindi pwede. Tanging sa loob ng katawan niya lang nilalabas. Nakakainis. Nakakainsultong matanda. Dad, I'm so sorry but we need to go. May pupuntahan pa kami. Hinawakan ni Brandon ang kamay niya kaya napasunod na lang siya. Ingat kayo, Brandon and Michelle. Di wow. Ang nasabi na lang ng isip niya. Iginaya siya nito sa sasakyan na makapasok ay naglabas kagad siya ng hinanakit. Bakit ganun? Sakit-sakit sa pakiramdam. Bakit ganun kung magsalita ang mga magulang mo, Brandon? Masakit sa kalooban. Naiiyak na sabi niya. Masakit pa rin at masakit na masakit. Don't mind them. Basta itigil mo na ang pagtatrabaho mo as prostitute. I will give you what you want. Basta tulungan mo lang ako. Itigil siya pero ito naman ang kapalit. Ang husgahan siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Gusto ko na umuwi. Ihatid na kita sa bahay niyo. Tumango na lang siya kaya kaaga nitong pinaanda ng sasakyan. Walang imik siya sa biyahe dahil sa labis sa kalungkutan. Bakit pala tayo magpapanggap? Wala ka bang ibang babaeng mahanap? Maya-maya pa itanong niya. Wala. Ikaw ang naisip ko because you are so beautiful. Yes, madumi ka. But it doesn't mean napatapon ka na. I did this because I just wanna change your miserable life, Michelle. Na-speechless siya. May kabutiang loob din naman pala tong si Brandon. Iba to nung una niya makita sa bar na sobrang sungit. At hindi naman naglaon ay nahulog to sa patibong niya. Hindi niya alam pero parang may nararamdaman siyang kakaiba rito. Gusto na niya yata to. Pagkababa pa lamang ni Michelle ng sasakyan, narinig niya kagad ang malakas sa iyak ng kanyang anak. Dali-dali siya tumakbo papasok ng kanilang bahay at nakita ang anak na nasa kuna. Naiyak habang nagtatatalon. Ano nangyari, Chris? Alam niyang hindi ito sasagot, kagad niya itong kinuha at hinele para tumahan. Hindi naglaon ay tumahimik na to. Bakit naman kaya ito umiiyak? Nasaan si nanay niya? Nay? Sigaw niya. Ano ba? Kumakasigaw kang babae ka, akala mo donya ka. Biglang humawi ang kortina at doon ay lumabas ang ineng niya. Parang kagigising lang sa malalim na pagkakatulog. Bakit naman po nadatnan kong umiyak itong si Chris? Diyos ko naman, Nay. Apo ba, turing mo sa kanya? Anya na naiinis sa tono. Inisiyan lang siya nito sabay kumuha ng tubig sa pitchel. Nang matapos ay parang galit patong nilapag ang baso sa lamesa. Nakakainis ka rin, Michelle. Magpapabuntis ka sa iba tapos hindi ka naman pinanintigan. Ayan, maghirap ka dahil parusa na yan sa kalandian mong babae. Layo mo sa akin ang batang yan dahil kanina pa ako naiirita sa boses niya. Walang hiyang buhay to. Kapag kaway sinamaan siya ng tingin nito. Napaluha siya ng wala sa oras habang karga-karga ang kawawang anak. Pero kahit gayon ay kailangan niyang tatagan dahil isa na rin siyang ina. Hindi niya kayang mawala ang anak at kahit ano pang pagsubok lalaban siya. Di ko alam kung bakit kayo pa naging ina ko. Oo, sa inyo ako galing pero hindi ibig sabihin yun pwede nyo na itong gawin sa akin. Namatay na't lahat-lahat si tatay pero hindi pa rin nagbabago ugali nyo. Isa pa, kasalanan mo rin kung bakit naging ganito ang buhay ko. Noon gustong-gusto ko mag-aral. Pero anong ginagawa nyo? Nagsusugal kayo na sana'y perang pambaon yun sa akin. Oo, may pera ako ngayon. Pero galing yun sa madumi. Maduming trabaho na kailanman hindi ko pinangarap. Mahabang litanya niya at nagpahagulhol na lamang siya. Sobrang sakit para sa kanya ang mga iyon. Alam niya sa sarili na totoo ang mga iyon. Totoo na naghirap siya sa kamay ng ina. Galit na galit ang ekspresyon nito. Kung may hawak nga lang tong patalim mo anumang armas, baka napatay na siya. Wala kang kwentang anak, Michelle. Huwag mo ako susumbatan na ganyan dahil wala kang alam. Kung hindi mo rin naman kayang manatili sa pudar ko, lumayas ka ng gaga ka. Hinawakan nito ang basong hawak at takmang ibabato na sana nito ang baso nang makarinig siya ng tinig sa likuran. Michelle, sumama ka na lang sa akin. She didn't deserve all your sacrifices.
Nang lingunin niya yon ay nakita niya si Brandon. Ang ekspresyon ng mukha nito ay galit. At sino ka man, lalaki ka? Galit na tanong ng ina niya. Si Brandon naman ay mas lalo pang pumasok sa loob at confident na hinarap ang sarili sa ina. Hindi alam ni Michelle ang gagawin nito kaya napatuod na lang siya sa kinatatayuan. I'm Brandon Elizalde. I'm her fiancé. If you don't deserve what she's doing, just let her go. Let her go because she felt sad. She worked hard pero gaganyan mo lang siya? Even her innocent son? Anas ito. Pinakatitigan niya ang ina at nakakunot ang noo nito. Alam na niya, hindi nito naintindihan ang mga sinabi ni Brandon. Pero siya intinding-intindi niya. Tama siya. Tama lang ang sinabi niya yun sa kanyang ina. Ikaw na lalaki ka? Nagduro ang nanay niya sa harap ni Brandon sa harap ng mukha. Una, wag mo ko yung ma-Ingles-Ingles dyan. Pangalawa, kahit ganito ako, naiintindihan ko ang ibang sinasabi mo. Pangatlo, wala kang karapatang sabihin yan sa akin. At pang-apat, baka gusto mong makulong. Panghuli, lumayas ka sa harapan kong punyeta ka. Galit na galit na wika nito. Tinignan naman niya si Brandon at nakangisi ito. Gusto mo ako ipakulong? Go, gawin mo at babalik din sa'yo. Sino bang may sabi sa iyo may karapatan kang duruduruin ako? This is harassment. Bakit harassment ang pagduduro? Sa pagkakaalam niya kasi masama ang pagduduro sa kapwa. Ayun lang. Wala kang galang? Nang tignan niya ang inay, itinaas ito ang basong kanina pang hawak at walang pag-atubiling hinagis yun sa posisyon ni Brandon. Mabilis na nakailag ang lalaki. Nakinahinga niya ng maluwag. Nay, tama na. Tumigil na kayo. Sigaw niya. Imbes na sundin nito ang utos niya ay pumasok na sa loob ng kwartong nilabasan kanina. Maya-maya pa'y lumabas itong daladala ang mga damit niya kasama ang sa anak niya. Lumayas ako rito. Nalayas kami. Ani Brandon sa galit at may halong iritasyon na tono. Wala talaga kayong kwentang ina. Ay nung huling sinabi ni Michelle bago tuloyan silang lumabas si Brandon kasama ang anak. Masakit man pero kailangan niyang magpakalayo. Minsan na nga niya napagkakamalang baliw ito. Di niya alam. Hindi niya talaga alam. Are you okay? Tanong si Brandon na makapasok sila sa loob ng kotse. Tumangulang siya. Oo, ayos lang ako. Ikaw ba? I'm okay. May anak ka pala. Parang nagtatangang saan dito sa kanya. Chris nga pala. Chris ang pangalan niya. Kilala niya sa anak. Sino nga man niya? Nasaan? Napapiki siya at kalaunan naman ay minulad din ang mga mata. Malungkot siya at parang pabagsak na ang buhay niya. Parang 50-50 na siya. Di niya ba alam o baka ito talaga ang kapalaran niya? Peke siyang umiti para itago kay Brandon ang kanyang kalungkutan. Huwag mo nang tanungin. Wika niya. Naramdaman na lang niyang hinawakan siya nito sa kamay at marahang minasahe. Dahil may mapagkakatiwalaan mo ko, Michelle. Makulit? Wala na siya nagawa. Naanakan kasi ako ng isa naming customer. Matapos nun hindi na ako pinanugutan. At eto, nagbunga. Nalug-alug pa niyang anak sa kanyang mga binti. Nakakaawa ka talaga, Michelle. Talaga? Talaga nakakaawa siya. Gusto ko na nga mamatay eh. Mamatay? Are you crazy? Gusto mong mamatay for what reason? You are depressed? I'm here for you. Mabait talaga tong si Brandon kaya naman ang gaan ang damdamin niya dito. Gusto niya talaga to pero hindi niya masabi dahil hindi siya umaasang magugustuhan din siya nito. Pretend lang. Pretend lang ang lahat ng ginagawa nila. Nasa hapag sila at hindi maiwasang mailang ni Michelle sa mga magulang nito. Paano ba naman kasi hindi niya pa rin makalimutan ang lahat-lahat ng mga sinabi nito na para siyang pinaparinggan. Pero tapos na yun, tahimik lang siyang nakain. By the way, when can we meet your parents, Iha? Naitaas niya ang kanyang tingin at saktong nakatingin din ang ina ni Brandon sa kanya. Hindi mo na siya nakaimik dahil nag-iisip pa siya. Ayaw niya mangako dahil hindi naman yun matutupad. Mom, nasa abroad ng parents ni Michelle. Ani Brandon na kinagulat niya. Wow, that's really good. Pwede naman tayong bumili ng ticket at pumunta sa abroad to see Michelle's parents. Ani to. Wala siyang imik ng mga oras na iyon at hindi niya alam kung anong gagawin niya.
dahil parang natuod yata siya sa kinaupuan niya. Pawang nakikinig lang siya sa mga usapan nito na puno naman ng kasinungalingan. Han, hayaan mo muna sila. Tumayo na ang lalaki at nakita niya pang ngumiti ang ina nito bago sumunod na sa asawang papalabas ang kusina. Are you okay? Maya-maya pa itanong ni Brandon. No, she's not okay. Bakit ka nagsinungaling? Nagtatakang tanong niya. You want me to tell the truth even though your life is miserable with your mom? If I tell this one, di ko alam kung ano mangyayari sa'yo at sa anak mo. Pero parang mali ayoko na Brandon, itigilan natin to. Lakas loob niyang bigkas. Umisi lang to sa kanya. No, you're mine now. I mean, I want to change your life so I did it because of you. Natameme siya ng mga oras sa iyon. Tama ba siya ng pagkakarinig? You're mine now? Napalunod siya ng laway. Gusto ko nang matulog. Gusto mo ba na tabi tayo? Nakakalokong ngisi ang binigay sa kanya nito. Ano ka, Hilo? Tandaan mo na nagpapanggap lang tayo at ayaw kung may mangyari sa atin. May nangyari na sa atin, right? In my car. So, mas masarap kung sa kama na ngayon. Because I will give you what you want, just make me happy this night. Di niya alam kung anong magiging reaction niya. Sumabog na naman ang kalibugan sa kanyang katawan pero mali. Maling-mali at hindi siya napaapekto sa nararamdaman niya. Kaya tinatagan niya yon. Pasensya na talaga Brandon, inaantok na ako. Saan niya bago tumayo at mabilis pa sa chita na lumabas ang kusina. Umakyat siya sa ikalawang palapag at nagtungo sa guest room kung saan naroroon ang anak niya. Binuksan niya ang pinto at nakitang mahimbing na natutulog ang munti niyang anak. Wala sa sariling napangiti siya at unti-unting lumapit. Na makalapit at pinakatitigan niya ang mukha nito, hindi pa rin niya malilimutan ang lahat-lahat. Lahat na nangyari sa kanya. Mabuti na lang din at nakagawa siya ng kasinungalingan. Pinakilala niya si Chris bilang kanyang bunsong kapatid kaya kaagad na sumang-ayon na mag-asawang Elizalde na patuloyin to sa kinalaligan nila. At kung nga nakapakilala niya, maring hindi na sila makapasok. Napahikab na lang siya na makaramdam ng antok kaya ibinaba niya ang ulo sa unan. Idinantay niya ang braso sa anak bago tuluyan ng pumikit. Hindi naglaon dinalaw na rin siya ng kadiliman. Nagising siya dahil parang may humihimas sa binti niya. Unti-unti niyang minulat ang mga mata at nakita niya si Brandon na nasa paanan niya. At ito ang humihima sa hitan niya. Brandon? Di niya alam ang sasabihin. I want you, Michelle. Ibang boses ito kaysa kanina. Parang antok na antok ang boses at hindi niya alam kung bakit. Agad niyang binawi ang hita at mabilis sa umupo. Anong ginagawa mo dito, Brandon? Tanong niya, imbes na sagutin siya nito ay bigla na lang itong dumakwang sa labi niya. At doon ay walang haba siyang hinadikan. Nalasahan pa niya ang laway nito. Lasang alak na parang nagpapalasing sa kanya. Bigla siya nakaramdam ng init. Taksil ang katawan niya. Mga kamay niya unti-unting umangat papunta sa batok nito hanggang sa pinulupot na niya ang braso niya. Napakataksil talaga ng katawan niya kapag nakakaramdam ng ganitong kaginhawaan. Kainitan. Umuwal siya ng halikan nito at naramdaman na lang niya na humiwalay ito na nagpabitin sa kanya. Pinakatitigan siya sa kanyang mga mata. Pasalot ng gumwapo. Ang gwapo pala nito kapag lasing. Wild pa. Napahagit labi siya na parang gustong gawin ulit yun sa kanya. I'm here because I want you, Michelle. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong niya. In my room, nakangising usal nito at agad-agad siyang inilabas sa kwarto niya. Pinasok siya nito sa isang malaking kwarto na kinamamangha niya. Malaki talaga. Ura-urada siyang inilapag sa malaking kama. Di niya alam kung anong posisyon niya lalo pat nakakita siya ng mga sex toys sa isang lamesa. Dito niya nakita sa tabi nito, bakla ba itong si Brandon? At may mga ganito pang nalalaman? Bumalik siya sa huwisyo nang makaramdam ng malamig na bagay sa kamay. Nang tingnan niya yon ay nakita niyang pinupusasan siya at ikinakabit iyon sa kama. Brandon? Nagpupumigla siya pero wala naman siyang kakayahan. Tinawanan lang siya nito. Maski ang mga paa niya pinusasan din. Nang matapos ay biglang naghubad si Brandon sa harapan niya. Damit muna kaya kita niya ang maskulado nitong katawan at isama pa ang mga abis nito na naghihimutok sa sarap.
Isinunod naman ito ang short kaya brief na lang ang natira. Doon ay napalunok siya ng laway na makitang bakat na bakat ang kahabaan nito na anumang oras ay baka mabutas na ang brief. You want this? Nakakalokong tanong nito. Masalang gumwapo si Brandon dahil kitang-kita niyang kabuuan nitong katawan. Pero nagulat siya nang biglang dahan-dahang inalis ito ang sariling brief kaya bumungad sa kanya ang malaki nitong kahandaan. Para naglaway siya. Oo, gusto ko yan, Brandon. Nababaliw na siya dahil sa sensasyong binibigay sa kanya. Your wish is my command. At naglakad na to patungo sa kanya.